This program is brought to you by Chancellor 9000. Bueno, magandang araw muli sa ating mga kababayan at higit po sa lahat sa ating mga OFW, itong ating mga overseas foreign workers na kung saan ay nandyan sa mga malalayong lugar kagaya po ng Gitnang Silangan. Kayo po mga nandyan sa Middle East, sa Kuwait, sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates or Saudi ay magandang araw po sa inyo dyan, sa ating mga kababayan na nasa gawin ng Italy, Europa, Canada, Australia at dito po sa iba't ibang bansa na kung saan ay nakasasaksi at nakakaunawa ng ating ikangay pag-uulat sa sambayanan. Ay nais ko rin pong iparating sa inyo na habang patuloy po tayo sa ating ginagawang paglilingkod bayan o serbisyo publiko, ang inyong likod, si Roland Hota, ay lagi pong nakantabay sa anumang mga kaganapan. Bueno, at pasyalan muna natin itong mga ilang bagay na nangyayari dito sa ating bansa. Ito'y may kinalaman higit pa rin sa nangyayari at sinasabing pangamba ng ilan nating mga kababayan. Ang pananakop sa isla ng Kalayaan o ito sinasabing ikangay isang gawi ng Palawan. Isang isla na kung saan ay nakalulukot na dumating sa puntong ikanga matapos ang mahabang panahon ay nagiging usapin at nagiging palaisipan sa napakarami nating mga kababayan. Marahil kung babalikan natin yung ating mga ninuno noong po mga nakalipas na panahon, those people born 1940s, marami pa rin siguro mga taong ikangay lalantad at magsasalita kung ano nga ba ang talagang ikangay katotohanan sa likod ng kaganapan na ngayon ay banta sa isipan ng bawat mamamayang Pilipino. Paano nga ba poproteksyonan ang ikangay boundary o itong pinaka pagmamayari ng ating lupang sinilangan? Hanggang saan nga ba ang unawa at pasensya ng bawat isa, ng bawat bansa para lamang makamit natin ang kapayapaan? Nakalulungkot isipin na ang isang bansang napakaliit sa buong daigdig, ang ating bansang lupang sinilangan, ang Pilipinas, ay parang pinag-iinteresan ng hindi lamang isang bansa o ng ilang dayuhan dahil na rin sa likas na yaman. Hindi po biro ang likas na yaman ng ating bansa. Hindi may tatago na halos lahat na yata na rin po ng kanilang mga pinagagawa o ginagalawan ay dito rin po sa ating bansa galing ang kanilang mga materyales. Kakibat at kasabay na rin ang pangangalaga na rin po natin sa kalikasan na kung saan ay naging matagumpay. Nakalulungkot lang dahil po doon sa nakalipas na mga panahon na hindi ko makalimutan, meron pang nasida noon mga panahon na yun. Ang kasikatan ng woodcraft, ng handicraft, bamboo crafts, at lahat yata ng ikangay masasabi nating mula sa ating kalikasan ay naging kapakipakinabang na nagbigay ng pangalan sa buong daigdig. Ngunit ngayon ay para bang nakalulungkot kung paano nga ba ito may babalik. Halipang panino dyan ay nais mo samantalay ng pagkakataong ito para po sa ating mga kababayan na sa ating pong mga susunod pa ring edisyon ay ilalantad po natin na makikita po ninyo sa inyong mga screen kung ano nga ba ang realidad na kaganapan hindi lamang sa loob ng Metro Manila. Lahat po ng mga kalapit lalawigan mula Region 1 hanggang Region 12. Kung ano nga ba ang talagang sitwasyon. Kagaya rin po ng ginagawa namin sa ating pagsasadula at paggagawa ng libro ng kasaysayan ng bawat bayan, ang ating on-the-spot magazine. The only profile magazine dedicated to local government unit. Na kung saan ako po ay tumanda ng ganito. Hindi ko makalimutan, halos ika nga binawian ng buhay ang aking lolo, ang aking ama, ang aking ina. Ayoko sana mangyari na bago tayo bawian ng ikangay pinagkaloob ng hiram na buhay ay hindi man lamang natin mabasa ang libro ng kasaysayan ng ating bayan. Bayan na ating sinilangan. Kaya tabayanan po ninyo yan dahil napakalaga po niyan. At kagaya po na sinabi namin dito sa ating programa ng Bayan ng Aksyon Agad ay palagi po ninyong masasaksiyan. Pindutin po lamang ninyo ang ating website www.bayan
www.onthespotph.com ay makikita na po ninyo kung ano nga po ba ang talagang ginagawa ng ating On The Spot team para sa ating mga kababayan. Again, para po sa kabatiran ng ating mga nakakapanood po ngayon, nais ko po kayong anyayahan na sa inyo pong mga lugar, sa inyo pong mga kaganapan, sa mga nararanasan ng ating mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat, ay maaari po kayong mag-text sa akin. Sabihin nyo lamang po kung ano po talaga yung pwede nating gawin at gawa ng paraan para lamang sa mga reklamo na kailangan po kagad ay maaksyonan. At umaasa po ako sa inyong pakikisa sa bawat ikakay manggagawa na nasa ibayong dagat ay palagi po tayong makikipagtulungan. Walang Pilipinong maghihirap habang nagsusumikap. Ito pa rin po ang inyong lingkod, si Roland Hota. Nagsasabi po ng isang magandang araw. Again, tantang na isipan, patibay na dibdib, malakas na katawan, handang makibaka sa katotohanan. Maraming salamat nga pala sa ating sponsors. Dapat rin po sa Chancellor 9000. Magandang araw po sa inyong lahat.